Isang reporter ang nagbabalita tungkol sa chimera ants na tinawag nilang UMA o Unidentified Mysterious Animals. Sinasabi niyang matatalino ang mga ants at kaya nilang magsalita. Sa kalagitnaan ng interview kay Hagya, kinain siya ng buhay. Nakita ito ng Phantom Troop at agad silang nag-ayos para sugurin ng mga ants sa Meteor City, ang kanilang teritoryo. Doon nila nalaman na si Zazen ang queen na nagpapalit ng mga tao bilang chimera ants gamit ang kanyang ability na Sexy Stinger of Rebirth. Pagdating sa kastilyo ni Zazen, nagpa siya ang troop na gawing paligsahan ang misyon kung sino ang unang makakapatay sa queen ang magiging pansamantalang boss. Naghiwa-hiwalay sila. Si Pike, isa sa mga tauhan ni Zazen, ay ipinadala para harapin sila. Samantala, si Banalinov ay nakatagpo ng Spiky Ant at ginamit ang kanyang Battle Cantabile ability na nag-conjure ng armor at sibat. Si Shalnort naman ay nakipaglaban kay Pel, isang ant na kontrolado ni Boki. Nang hindi umubra ang kanyang unang antena, kinailangan niyang gamitin ang autopilot mode na nagpalabas ng kanyang buong aura at nagdurog sa mga kalaban. Pagkatapos, naglakad siya na parang zombie na may papel sa likod. Si Finks naman ay nagpakita ng Reaper Cyclotron, isang suntok na lumalakas sa bawat ikot ng braso niya. Sinipa niya ang ant papunta sa kabilang dimension o parang ganon. Si Shizuko ay nakipaglaban kay Pike habang si Cal Luto ay tahimik na nag-spy sa lahat gamit ang mga piraso ng papel na may confetti. Ginamit ni Cal Luto ang kanyang mean-daring dance para putulin ang mga braso ng kalaban gamit lang ang papel. Sa wakas, hinarap ni Phaeton si Zazen gamit ang kanyang mahiwagang payong na may nakatagong espada. Inumpisahan na niya ang matinding showdown habang si Banalinov naman ay dinurog ang kanyang kalaban gamit ang isang planetang Jupiter na ginawa mula sa kanyang Nen ability. Habang nakikipagbakbakan sina Phaeton at Zazen, nagkalat naman ang ibang miyembro ng Phantom Troop sa paligid. Si Cal Luto, pagkatapos pahirapan ng kalaban niya, umalis na parang walang nangyari. Si Shizuko naman, nakipagsabunutan sa threads ni Pike at kahit nadali siya ng webs, nakatakas siya, pero sinakripisyo ang damit. Naka-white underwears na lang siya pagkatapos. Sa wakas, pinatuyo niya si Pike gamit ang kanyang vacuum na parang hindi siya nabastos kanina. Balik kay Phaeton at Zazen. Habang ang iba ay nag-uusap kung sino ang susunod na lalaban, bigla na lang nag-transform si Zazen, naging parang crocodile na galit na galit. Si Phaeton, parang baliw, ginamit ang ultimate Nen power niya na Painpacker. Habang nangyayari ito, takbuhan naman ang mga kasama niya dahil alam nilang walang ligtas sa power na to. Si Cal Luto gusto pa sanang manood pero sumunod din sa takbuhan. Literal na araw ang ginawa niya at tinusta si Zazen hanggang maging abo. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Phaeton kay Zazen na mas mabilis sanang natapos kung mas malupit siya. Naglakad sila palayo pero may mga chimera ants na nakiusap na patayin sila. Sabi ni Finks na hindi sila charity, pero sige, sugod. At nagsimula ang huling hirit massacre nila. Habang palis, pinahiram ni Finks si Shizuko ng kanyang robe na parang bedsheet dahil wala na siyang matinong suot. Biglang tumawag si Nobunaga, pero inis si Finks dahil hindi pa si Crollo ang tumatawag. Binansagan siyang girly ng mga kasama niya kaya naghagis siya ng bato sa kanila bilang ganti. Sa ibang banda naman, naghahanda na sina Gon at Killua para sa bagong adventure nila. Habang tumatakbo sina Hagya, Flutter, at Hina sa isang desyertong lugar, nakarating sila sa palasyo ni Shiapuff. Nagbaw sila ng todo, parang may graduation. Umalis si Shiapuff matapos silang pakinggan, at proud naman ang trio sa sarili nila. Samantala, sina Gon at Killua, smooth na nakapasok sa East Gorto. Nagbigay si Killua ng lecture kay Gon tungkol sa mga chismoso, mga informants na pwedeng magsumbong sa kanila para sa reward. Sabi ni Gon, ang dami mo namang alam. Sagot ni Killua, syempre, sabi ni Kuya, na sabi ni Lolo. Sa isang abandoned house, natuklasan nila ang dugo, bala, at tila massacre party na naganap doon. Sinundan nila ang bakas ng dugo at nakita ang mga bangkay ng villagers. Duda si Killua na nagsimula na ang selection. Nag-usap sila kung paano mahihinto ang plano. Si Killua gustong mag-solo mission, pero si Gon gusto sumama. Hindi alam ng dalawa na may chimera ant na nag-o-observe sa kanila, si Millie Oren, ang certified chismoso. Iniisip niya kung assassins ba sina Gon at Killua o hunter ng hari. Natuwa siya sa potential ni Killua na maging squadron leader at halos napaslow clap siya nang maramdaman ni Killua ang presence niya. Naghiwalay sina Gon at Killua. Habang kumakain si Gon sa gubat as usual, biglang umatake si Snake Ant. Parang trapeze artist si Snake habang umiikot-ikot gamit ang buntot niya. Pero hindi nagpaawat si Gon, isang suntok, bagsak si Snake at tinali niya ito gamit ang sariling buntot. Habang nanunood mula sa puno, si Millie Oren ay parang teleserye kontrabida na natatawa ng palihim. Hindi pa tapos ang laban dahil si Nabat at Hollow naman ang sumusunod kay Gon.
Habang nag-iisa si Gon, inatake siya ni Nabat at Hollow, mga Chimera Ant na parang emo na ibon at Gorelia na mahilig sa suntukan. Gumamit sila ng teamwork na pang-ML combo, si Bat sa long-range attacks gamit ang ultrasonic waves, habang si Hollow naman sa malapitan. Pero si Gon, nagising ang pagiging bida. Pinuntirya niya si Bat pero nakaiwas ito gamit ang echolocation powers niya. Sa huli, ginamit ni Gon ang classic bida move, sumigaw ng malakas sa tenga ni Bat. Si Bat, nagpanik, nag-crash landing sa puno. Si Hollow naman, nag-transform sa gorilla mode at naghagis ng mga bato kay Gon na parang may construction project. Ginamit ni Gon ang panyo para takpan ng tenga niya laban sa ultrasonic waves. Pero kahit na nakafocus na siya, nasuntok pa rin siya ni Hollow. Sa sobrang inis, kumuha si Gon ng kahoy na parang baseball bat at pinaikot-ikot ito. Boom! Naipit si Bat at sumalpok sa pader, knockout. Si Hollow naman, nag-backout na parang natalong villain at tumakbo palayo. Pero hinabol siya ni Gon at binigyan ng finisher move gamit ang kanyang Jajangken. Samantala, si Killua naman ay nag-ala motivational speaker sa isang village. Sinabi niya sa mga tao na tumakas dahil nagwawala ang mga sundalo. Effective naman ang speech at nagtakbuhan ng mga villagers. Sa kabilang banda, si Neferpitou ay sumugod kay Shia Puff na busy mag-violin recital. Nag-usap sila tungkol sa mga plano habang sina Hagye, Flutter, at Hina ay nag-volunteer para maging hit squad ni Neferpitou. Si Knuckle at Shoot naman ay nag-alala kay Cheeto, ang Chimera Ant na may speed hack. Samantala, nagdeklara ng martial law si Jego sa TV. Pero si Killua, chill lang. Kahit papuno ng sundalo, tank, at jet ang paligid, sinabi niyang kaya niyang harapin lahat ng ito. Habang tumatakbo si Cheeto pabalik sa hari, sina Knuckle at Shoot ay nakabantay. Pero biglang lumiko si Cheeto, parang alam niyang may trap. Si Shoot, na walang tiwala sa bilis nila, tumangging habulin siya. Samantala, si Flutter, na parang CCTV sa langit, nakita sila pero inutusan ni Leel na huwag pansinin dahil hindi sila target. Si Neferpitou naman, parang boss na nag-utos kay Leel na pumunta sa longtong para harangin ang target nila. Habang si Killua, parang batang nag-rally, sinisigawan ng mga tao na bagsak na si Ming Jolik. Pero binato lang siya ng mga kaldero at tsinelas. Sa disyerto, nagkita sina Cheeto at Leel. Nagplano sila kung paano haharangean si Killua, habang si Flutter ay parang Google Maps, ina-update ang lokasyon ni Killua. Si Killua naman, naglalaro ng hide and seek sa mga puno. Pero pinadala ni Flutter ang mga sundalong Chimera Ants. Sa kasamaang palad, ginawang salad ni Killua ang karamihan sa kanila gamit ang yoyo at lightning moves. Biglang may sniper na parang pest control, tumira ng mga flea bullets kay Killua. Kahit napuruhan, nagawang matukoy ni Killua ang lokasyon ng sniper. Nagpakitang gilas si Killua, hinabol ang sniper, at sinunggaban ito, pero nahulog sila sa ilalim ng lupa. Dito nakilala ni Killua si Ikalgo, isang Chimera Ant na mukhang octopus pero galit na galit kapag tinatawag siyang octopus. Samantala, si Gon naman ay tumatakbo sa disyerto na parang bida sa action movie. Biglang lumabas si Millie Oren na parang salesman na nag-aalok ng partnership deal. Matapos ang mahabang usapan, nagtiwala agad si Gon sa kanya na ikinagulat ni Millie Oren. Si Killua tinanong si Ikalgo kung octopus siya, pero galit na sumagot si Ikalgo na hindi siya octopus, kahit halatang hindi siya marunong lumangoy. Natuklasan ni Killua na ang mga tentacles ni Ikalgo ay duguan at maaamoy ito ng ibang Chimera Ants. Sa halip na magsuplang kay Flutter, nagpakita si Ikalgo ng prinsipyo at nagpakalalag sa bangin. Sinagip siya ni Killua gamit ang yoyo at tinawag siyang Cole. Biglang sumulpot ang isang Chimera Ant shark na may sniper na si Remora. Ginawang dartboard si Killua gamit ang Nen darts. Habang nag-e-enjoy ang magkapatid na Ortho sa kanilang laro. Pero hindi nagpatalo si Killua. Gamit ang bilis at utak, hinulaan niya kung saan tatama ang final dart at tinakpan ito ng kamay. Nang tumama ang dart sa noo niya, sinunggaban niya ito gamit ang reflexes at pinalitan ng suction cup. Nang bumaba ang Ortho siblings para i-check kung patay na si Killua, bigla silang tinodas ni Killua sa isang iglap. Pagkatapos ng laban, bagsak si Killua, duguan at halos mawala ng malay. Lumitaw si Ikalgo at sinabing dadalhin niya si Killua sa doktor. Habang lumalangoy, nagdrama si Ikalgo at sinabing huwag siyang mamamatay dahil ang cool niya. Si Gon naman ay kasama si Millie Oren sa gubat. Napansin ni Gon na nagyoyosi si Millie Oren kahit nagiging invisible ito. Sinabihan niya itong delikado yun, pero kampante si Millie Oren sa kakayahan niya. Bigla siyang nawala sa harap ni Gon, at kahit hawakan ni Gon ang pwesto niya, wala talaga. Lumitaw si Millie Oren at ipinaliwanag ang perfect plan, kapag hindi siya humihinga, parang hindi siya nag-e-exist. Sinabi ni Millie Oren na tiwala ang puhunan nila kaya ibinunyag niya ang kanyang lihim. Si Gon sa tipikal niyang style.
Agad-agad pumayag maging partner niya. Nagrant si Meteoren na parang si Killua daw ay magwawala kapag nalaman ito. Pero si Gon chill lang kasi alam niyang mapapapayag din niya si Killua. Ibinunyag ni Meteoren ang dahilan niya, gusto niyang gumanti sa King dahil pinatay nito si Peggy, ang kanyang foster father na mahilig sa libro. Nag-shake hands sila ni Gon at ipinakita ang God's accomplice na nagpapa-invisible din sa kasama niya. Samantala, si Meruem ay nagpapakabayani sa mga board games. Nilampaso niya ang mga kampyon ng Shogi at Go, pati na rin ang ego nila. Nainip ang hari at nag-request ng next challenger, ang 5-time Gongi champion. Kung matalo niya ito, siya na raw ang pinakaastig sa mundo. Pumasok si Kamugi sa kwarto at nagpakilala kay Meruem. Habang nagbabasa ng rulebook, inutusan siya ni Meruem na manahimik kasi naiistorbo siya. Sinunod naman ni Kamugi, sobra nga lang, kasi hindi na siya huminga. Nang bumalik sa normal, nagsimula sila sa laro. Napansin ni Meruem na kahit bulag si Kamugi, para siyang nagiging ibang tao pag naglalaro ng Gongi. Samantala, sina Gon at Meteoren ay patuloy sa misyon habang si Knuckle ay drama-drama pa rin tungkol sa mga aso na ayaw kumain. Balik sa palasyo, talo si Meruem sa unang laro. Sumunod na gabi, talo ulit siya. Pero bilib siya sa bilis ng utak ni Kamugi. Biglang dumating si Yuppie at sinabing nagbigti yung dating Go champion. Tumawa lang si Meruem at sinabing ipabalik si Kamugi para maglaro ulit. Samantala, si Moral ay nasa arena kasama si Cheeto na may bagong larong habulan power. Binibigyan siya ng 8 oras para habulin si Cheeto, pero imbes na makipaghabulan, humiga lang si Moral at nagkunwaring natutulog. Halos pumutok ang litid ni Cheeto sa inis. Sa kabilang banda, tumatakas si Nove sa mga insekto ni Flutter. Habang nagtatago siya, si Leal naman ay nagplano kasama sina Welfen at Gloucester para palakasin ang depensa nila. Balik sa laro, talo ulit si Meruem kay Kamugi. Nasaid ang pride ng hari habang si Kamugi, parang wala lang. Sa sobrang inis ni Meruem, gusto na niyang bumawi sa susunod na laban. Si Welfen at Gloucester ay nag-uusap tungkol kay Meruem na sobrang adik sa Gongi na nakakalimutan ng kumain. Nagsuggest si Gloucester na kuhanin na lang nila ang pagkain pero natakot si Welfen na masampal sila ng Royal Guard. Samantala, si Nove ay patagong lumalaban sa mga puppet ni Neferpitou gamit ang kanyang mga portal habang si Flutter naman ay busy sa pagsilip gamit ang kanyang dragonflies. Si Moral naman ay abala sa pagtiis sa kakulaitan ni Cheeto na parang batang di mapakali. Sa huli, niloko ni Moral si Cheeto gamit ang smoke clone at tinalo siya. Si Cheeto, na bad trip at humihikbi, ay bumalik sa palasyo para humingi ng bagong ability kay Shiapuff. Habang nagkakagulo ang lahat, sina Welfen, Gloucester, at Leal ay nag-aaway kung anong plano ang susunod nilang gagawin. Si Leal naman ay nagkunwari gamit ang abilidad ni Flutter para lokohin ang dalawa. Sa palasyo, si Meruem ay frustrated sa sunod-sunod na talo niya kay Kamugi sa Gongi pero deep inside, enjoy na enjoy siya. Sa sobrang saya niya, nag-walkout muna siya para magmuni-muni. Pagbalik niya, nakita niyang tulog at naglalaway si Kamugi, ang pangit daw tignan. Gin-icing siya at nagkaroon ng pastahan, kapag nanalo si Kamugi, pwede siyang humiling kahit ano, kapag natalo, puputulan ni Meruem ang kaliwang braso ni Kamugi. Pero si Kamugi, laging buhay niya ang pinupusta kasi yun lang ang kaya niyang ialay. Sa sobrang guilt, si Meruem na mismo ang nagputol ng sariling braso. Panic mode si Shiapuff, tumakbo kay Neferpitou para magpatulong sa pagpapagaling. Sa labas naman, sina Nove at Moral ay nagplano ng pagsalakay sa palasyo kasi napansin nilang wala si Neferpitou sa end-mode. Habang nagtatago sa mga bushes si Nove, si Beast F naman ay busy sa kakabrowse ng mga picture ng babae na pinadala sa kanya via email. Habang ginagamot si Meruem gamit ang nen ni Neferpitou, si Shiapuff naman ay nagbabantay. Samantala, si Nove ay pumasok sa palasyo gamit ang mga portal niya habang si Pom, undercover na babae, ay papalapit na kay Beast F bilang pain.